Nationwide. Nationwide. And worldwide. Hirap sa pagbabasa. Yung iba naman partner, nakakabasa pero hindi nauunawaan. Yung kanilang binasa. Correct. At pag lumaki yan, boboto yan ng mga senador na Napanako na lang tayo. report po yan ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Kaugnay po niyan, makakausap natin si former President Frederick Soto Perez ng Reading Association of the Philippines. Good morning po. Sir Fred, si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning, Sander and Yel. Opo. I'm happy to be with you. Magandang umaga. Opo. Una ho sa lahat, ito pong Reading Association of the Philippines. Sino-sino po ang mga kaanib po nito at ano po yung inyong mandato? Kami po ang isa sa pinakamalaking organisasyon ng mga guro sa Pilipinas. Mayroon po nga kaming seminar sa Davao sa June 12 and 13. Kami po ay mga reading teachers, English and Filipino. Pero sinasabi nga sa mga ng madami na everyone, all teachers are reading teachers. So pwede ding sumali ang kahit sinong teacher. Opo. Okay, Sir Fred. Ano po ba ang dahilan kung bakit umabot po sa halos mahigit 1 milyon? Parang 90% yata na yan. grade 11 students. Ang hirap sa pagbabasa. 88% ang sinasabi ng Yun, almost 90. naliksik. Ito ay palagi ko, obvious naman, sinabi naman to ng EDCOM na isang dahilan dito ay ang mass promotion na nakaapekto sa sistema ng ating edukasyon na hindi naman nakakabasa, hindi nakakabilang, pero ipinapasa. Ikalawa, pabago-bago ang ating curriculum. Yung K-12, tapos nagkaroon ng matatag, tapos ngayon enhance. Walang iisang direksyon ang ating pagtuturo. Isa pa, yung paghubog ng mga guro, hindi na rin napagtutuunan kasi mag-seminar ng isang curriculum tapos magkakaroon na naman ng bagong curriculum. So, mahirap para sa mga guro yon. Saka malaki din ang populasyon ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan lalo na. Opo. Yun ang nakikita kong dahilan. Bilang teacher po, sa palagay po ba ninyo, hindi po effective ang K-12 program? Hindi ko masasabi na hindi epektibo ang K-12 program dahil malaking pag-aaral yan. No? Sinasabi yan ng ilang bahagi na nagsalita doon sa Kongreso. Pero ang K-12 kasi ay isang paraan ng benchmarking natin sa buong mundo. Pero palagay ko, higit itong magiging mabisa kung ating aaraling mabuti kung paano ba ito i-implement o ipapatupad. Ngayon ay nagkakaroon na ng pagpapatupad ng pagbabawas ng core subjects at pagpapokus, pagtutuon sa mga electives, depende sa gustong kursong kuhanin ng bata sa mga pathways program. Palagay ko ito yung magiging mabisa. Palagay ko, hindi natin pwedeng sabihin na, 12, tanggalin natin yan. Batas yan at saka yan ay benchmarking natin yan sa ibang bansa ayon sa international educational laws, no, like ng Bologna Accord and Washington Agreement. So hindi ko masasabi na dapat tanggalin ang K-12. Opo. Sir Fred, kung mahina po ang reading comprehension ng ating mga kabataan, ano po ang posibleng epekto nito sa pagtungtong po nila sa kolehiyo at sa paghahanap po nila ng trabaho? Ang binanggit na rin naman to ng EDCOM na problema ang functional literacy. Dapat sa K-10 naayos na ang kanilang pagbasa, pagbilang, and other forms of literacies that they have to learn during those years in K-10. Dapat yung 11 and 12, paghahanda na yan sa higit na malawak na arena ng buhay. So, dapat siguro hubugin natin ang mga guro na turuan sila ng tinatawag nating explicit and direct instruction. Hindi, pag mahina ang bata, kailangan explicit and direct instruction. Kasi kailangan ibaba natin ang kanilang level. Sa aking pananaliksik, nung ako'y nag-aral, nakita ko na ang grade 7 students natin sa Pilipinas, grade 1 lang ang level or even lower. Kaya dapat talaga na himay-himayin ang mga kasanayan or skills habang nagtuturo.
imostra ang tinatawag nating teacher modeling. Mahalaga yan para matutunan ng mga bata. So teacher modeling, it's a scaffolded learning. Kaya pagka matututunan na nilang maging mag-isa o maging independent readers and learners. Opo. Nabanggit niyo po kanina yung mass promotion. Kumbaga po, supposedly bagsak na yung estudyante pero pinipilit na lang pong ipasa. Meron ho bang ano ho yun? Mandato ho ba yun ng batas o DepEd memo lamang na pwede namang buwagin? Alam ko, tinanggal na yan ngayon sa pamumuno ni Secretary Anggara. Anggara. Kasi sa aking nadidinig at aking mga panayam sa mga kapwa ko guro sa pampublikong paaralan, malaking proseso kapag kayo magbabagsak. Tatanungin ka, anong ginawa mo, nag-home visit ka ba, anong remedial ginawa mo. Naging kasanayan yata ito kasi parang siguro budget, no? Pero ano ba talaga? Dapat yung pumapasa talagang tunay na pasa. Dapat walang kasi dati may mga transmutation pa, yung kung ilang items nakuha mo, minsan 50% lang nakuha mo pero pinapasa ka na. Ngayon, sa mga reforma ng DepEd, tinatanggal na ang transmutation, inaayos na rin ang awards and recognition. Kaya palagi ko, yung mass promotion, tama, natanggalin na nila. Kasi kung kagaya po nung sinabi nyo, tatanungin pa yung teacher na pinuntahan mo ba sa bahay? Oo. Parang Siyempre kasalanan nga pa ng naman. teacher. Oo. Meron din siya sariling Oo. di ba, buhay. Kasi minsan ang mga magulang natin o mga lalo na sa mga liblib na pook, hindi mo rin masisisi ang mga bata kasi kung lalakad ka ng 10 kilometro para pumunta sa paaralan, mahirap din yon. Mahirap ang ating bansa at katulad ng sinabi ko sa isa pang interview na binigay sa akin, kailangan bigyan natin sila ng pagkakataong matuto. Kung kinakailangan, magkaroon tayo ng mga school o learning cells doon sa mga nayon na tumatayog ng ilog. Dapat ilapit natin ang paaralan sa mga bata. Kaso dito sa kinalalagyan ko ngayon sa Laguna, may mga paaralan na walang electric fan, walang upuan, at wala talagang gamit, walang aklat. So, paano sila mag-aaral? Kaya kailangan talaga bigyan ng budget, bigyan ng suporta, hindi lamang ng national government, kundi na rin ng local government. Kasi sigurado ko may budget yan. Lalo na ngayon na pinakamalaking budget ng DepEd sa taong ito. No? So, hindi masasabi na wala talaga silang budget. Tsaka naalala ko, Sir Fred, nung kapanahunan ko, nung ako'y nag-aaral pa. Mga dekada. Pag ikaw ay medyo mahina sa ganitong klase, ikaw ay magsa-summer, di ba? Or minsan, mga remedial. oo, or minsan iaalat yung Sabado na yun, yung isang Sabado na yun, para maka-catch up ka. Di ba? Mababa yung grades mo. Papasok ka, parang ilan lang kayo na medyo mababa. Yung mga bagsak. Oo, papasok ka na isang Sabado, kailangan mong matuto, di ba? Yung parang pinapasok mo sa isang araw. Kailangan makamit mo yung ganung grade para ikaw ay makapasa. Tapos minsan pa nga magbibigay pa ng option si teacher na mag-tutor para kahit papaano makahabol ang iyong grades. Diba, Sir Fred? Ngayon parang baka wala saan na. Yan? Baka yan sa mga private schools yan. Pero sa mga kaibigan natin, halimbawa sa San Ildefonso, Bulacan, kahapon bago ako ma-interview, nagtanong ako sa kanya, paano mo tinutulungan yung mga estudyante mo? Pagkatapos ng klase, yun yung remedial niya. Right after remedial. the Meron class. na tinatawag ngayon na ginawa ng DepEd na aral program. Mahalaga lang, malinaw itong aral program. Ano ba ang dapat gawin? Ito ba ay ituturo mo pa? Meron kasing in-interview dyan sa EDCOM na itinuturo pa rin sa batang nag-struggle yung Romeo and Juliet. Pero kasi hindi nga siya makabasa, paano niya mababasa yung Romeo and Juliet? So kailangan tayain natin or i-diagnose kung ano yung skill na kailangan. Hindi ba siya marunong magbasa? Decoding ba? Word recognition? Vocabulary? Kasi yung comprehension, malayo pa yun. Mula sa decoding, fluency, and vocabulary. Kailangan pagtuunan natin. Kasi kung hindi nababasa yung salita, hindi rin maiintindihan. No? Sa aking pananaliksik noon, parang nabibikig yung mga batang hirap bumasa kasi hindi sila natutunan ng tamang tunog ng mga letra.
nung sila ay bata pa. Grade 7 ang aking tinuruan sa public school at nakita ko na hindi sila nabigyan ng tamang instruction, no? Tamang pagtuturo or baka nakalimutan na kasi nga Mhm. mahina naman, Mhm. Mhm. lagi namang absent, hindi na napansin. Tapos promote na lang natin sa dulo. So, naging sakit yan sa sistema ng ating edukasyon. At hindi ko po pwedeng sabihin na ang may problema niya ay ang K-12. Palagay ko, ito'y sa sistema natin dapat ayusin natin ang ating pagtuturo, tulungan ng ating mga guro, suportahan sila, bawasan ang kanilang administrative work. Isa sa mga problema nila, napakadami nilang forms na ginagawa. Napakaraming reports na hinihingi. Nawawala ng oras sa pagtuturo. Ang ang kaya nga sila guro dahil sila ay nagtuturo. Yun ang kanilang existential uh, Mandate. Mhm. existential Mhm. Mhm. basis. Kaya ka guro kasi nagtuturo ka, hindi ka gumagawa ng forms, di ba? Correct, opo. Eh di sana sila na lang din yung non-teaching personnel. Correct. Kaya Mhm. dapat din, katulad ngayon sabi ng DepEd, mag-hire na sila ng maraming administrative personnel. Mag-hire na sila ng guidance associates para yung teacher, hindi na siya yung mag-home visit. Para hindi na Mhm. siya yung gagawa pa ng socio-emotional learning adaptations na kailangan ng mga batang hindi pumapasok, ng mga batang nagkakaroon ng anxiety or mental health issues. Opo. Sir Fred, quick follow-up lang. Anong edad ba or grade dapat tutukan para kumbaga kung mahina sa reading comprehension, matutukan agad siya para na sa ganoon, hindi po lumala yung problema? Unang-una, dapat grade 1, kinder grade 1, tama na ang pagtuturo sa letters and sounds. Minsan may mga bata na medyo buyoy o bulol, Mhm. hindi nila Mhm. matatas na masabi, kailangan ulit-ulitin ng guro yon para yung L, L, gano'n. So, kailangan maayos doon. Hanggang, hanggang grade 1 to 3, yan tinatawag natin na emerging literacy. Yan. Pagdating ng grade 4, mas mataas na ang cognitive demand. Kaya kapag sila ay hindi na bumagsak na, mahina na sa grade kinder to grade 3, they fall on what they call in research as grade 4 slump. Mhm. Grade 4 slump, parang lumagpak ka na sa grade Opo. 4. So, mahirap na yun kasi sa grade 4, ang social studies at science medyo demanding na sa 4, 5, 6. Ngayon, sabihin mo, ay huli na ba ang lahat? Hindi na sila matututo. Kailangan pa rin tulungan ng teacher. Uh, i ihiwalay sa dulo ng klase, bago umuwi, tulungan na. Kasi pagdating ng grade 7 and 8, pwede pa. Kaso pagdating ng grade 8 at hindi pa rin natuto, they will fall on what researchers call the grade 8 cliff. Ibig sabihin, nahulog na sa Sa bangin. bangin ng Oo. grade 8. Mhm. Kaya Mhm. sa aking pag-aaral ng reading intervention, mahalaga na direct, intentional, and explicit ang pagtuturo natin. Kung ang lesson sa klase ay uh, short stories o mga maikling kwento at itong bata ay hindi pa marunong sumulat, huwag mo bumasa, huwag mo muna turuan ng maikling kwento. Turuan mo muna siyang uh, i-identify kung ano ang letters and sounds. Kasi makita pala niya yung letters para na yung splattered images in his mind. Mhm. Opo. Kung gayong approach po, sir, hindi po kaya mahirapan naman yung kanyang mga kaklase? Kaya may tinatawag na differentiated instruction. Mhm. Sa Opo. klase, pwede mo silang i-group. Yung magagaling, yung magagaling, turuan nila yung medyo mahina. Mhm. Para tapos mixed group. Kasi madalas nung panahon natin sa public school, minsan, Opo, may okay lang pilot yung A. Dolokes na question, Ah, last section, ganon. ah. Hindi nagkakaroon ng exposure to fellow learners na maayos. So, kasi alam nyo, ang pinakamahusay na guro talaga ng bata, kapwa nila bata eh. Nagagabayan nila ang isa't isa. Ako, karanasan ko yan bilang isang guro.
na pag sabi ko, sige nga, Peter, turuan mo si John. So kailangan, natututo si John kasi si Peter, naiintindihan niya kung paano matuto yung kaedad niya eh. So, peer tutoring is also important. No, pwede natin gawin yan kung nahihirapan ang mga guro. Peer tutoring is a possible solution. Hindi kailangan namang masyadong teacher-centered ang remediation, ang reading, and ang literacy and numeracy. Opo. Sir, siguro panghuli na lamang po kung meron po kayong mensahe o rekomendasyon sa ating mga decision makers, mga lawmakers, ano ho yung mga pwedeng reforma para ho hindi na ganito 1.3 million na grade 11 students ang hirap po sa pag-unawa dun sa kanilang binasa. Ano hong pwedeng gawin? Siguro po tigilan natin ang mass promotion. Tapos maglagay tayo ng mga tunay na guro sa kagawaran ng edukasyon. Yung naiintindihan ang learning frameworks para makagawa ng polisiya. Hindi po pwede na technocrat lang ang nandyan sa atin sa Department of Education. Kailangan po talaga guro. Yung naiintindihan nila kung paano ituro ang mga bagay, paano magpabasa, paano magpabilang, at yung maiintindihan nila ang kanilang kapwa guro na nandoon sa laot ng mga silid-aralan sa ating bansa. Bayani po ang ating mga guro. Pero syempre, kung ang dami nilang paperwork, tapos sila ay sasabihin na ipasa nyo na lahat. Ayoko nang gumawa pa kayo ng report. Kailangan po pakita natin, turuan natin ang ating mga guro, tulungan natin sila na maging makatotohanan ang kanilang pagtataya at pagtatasa ng kaalaman ng kanilang mga estudyante. Huwag po tayong matakot na gumastos kung hindi gumastos para matuto. Kailangan bigyan din sila ng materyales. Madalas, nung ako'y nagturo sa public school, sabi ko sa mga bata, sabi ng mga bata, mahilig ba kayong magbasa? Opo. Anong binabasa nyo? Wala po. Kasi Walang gamit. Wala silang binabasa. So paano silang matututo? Sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, sa Binagbag Bulacan, sa Marungko-Angat Bulacan kung saan ako mas exposed, kailangan pang tumulong ang mga pribadong sektor upang magkaroon sila ng mga babasahin na mga aklat. Hindi matutupad yan kung wala ang pribadong sektor. Pero batid ko po na mayroon namang mga budget. Kailangan ibigay talaga, dalhin sa mga mahihirap, sa Marinduque, sa Mindoro, sa lahat ng sulok, sa Basilan, sa Tawi-Tawi, ang mga materyales. Magtulong-tulong tayo at talagang sana tulungan natin ang mga guro sa paghubog nila at huwag natin silang hayaang ipasa lang ang bata ng walang alam. Ganda po nun, Sir Frederick. With that, thank you so much Maraming po. Marami salamat po kaming po. natutunan. Maraming Ingat salamat po kayo. po. At thank you po sa Reading Association of the Philippines. Nakausap po natin ang kanilang past president, si Ginoong Frederick Soto Perez. Maraming salamat. Hopefully, masolusyonan itong epidemyang ito kung pwedeng tawaging Ang dami ganon. pala, no, ng mga grade 11. Imagine mo, ano na yan? Junior high school na ba yan? Tama ba junior high ang grade 11? Junior high junior na, di ba? high. Sabi pwede na raw magtrabaho. Paano Pagka-graduate, kung intindi hindi nung makaunawa. kanilang binasa. Alam mo yun yung isa sa mga exam nung nag-entrance exam ako eh. Medyo mahirap yun eh. Magbabasa ka ng isang